Tinanggal na sa pwesto ang hepe ng Mabalacat City Police at ng kanilang Drug Enforcement Unit kasunod ng reklamong pagtatanim di mano ng shabu ng ilang pulis sa mga inaresto nila. Pero nanindigan ng isa sa mga sinibak na opisyal na lehitimo ang kanilang operasyon laban sa mga drug suspect. May report si June Veneracion. Isang araw makarang lumutang ang umano'y biktima ng pagtatanim ng shabu. Tanggal sa pwesto ang Chief of Police ng Mabalacat City na si Superintendent Judith Rara. Ganon din ang hepe ng Drug Enforcement Unit na si Senior Inspector Melvin Florida. Ang pagpapatanggal sa dalawa ay hiningi ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC dahil sa dumadami umanong kaso ng pagtatanim ng ebidensya sa mga operasyon kontra droga sa Mabalacat. Pero sabi ng Police Regional Office ng Central Luzon, hindi naman ibig sabihin ito na may kasalanang nagawa ang mga nasibak na opisyal. We have to ensure that there is an utmost impartiality doon sa gagawin nating investigation, and at the same time, sinisiguro natin sa publiko na talaga wala tayong whitewash na mangyayari sa investigation ng kasong ito. Wala naman daw problema kung marilib siya sa pwesto. Bahagi na raw ito ng kanilang trabaho, sabi ni Senior Inspector Florida. Nanindigan siya na lehitimo ang kanilang operasyon noong April 24 kung kailan nahuli ang 6 na drug suspect. Kabilang narito ang nag-aakusa na tinaniman lang sila ng shabu. Ito lang yung sa part ko, ano? It's a word of a drug, it's a word of a drug user at sa word din ng isang pulis. Pero ang pinaniwalaan ng husgado ay ang mga akusado. Dinismiss ang kaso dahil walang nakitang probable cause ang hukom laban sa 6 na drug suspect. Iaapila ng Mabalacat Police ang desisyon ng korte. Sa record ng Police Regional Office ng Central Luzon, ang Mabalacat City Police Station ang numero 1 sa buong Pampanga kung matagumpay na operasyon kontra droga ang pag-uusapan. Nakakasama lang po na loob at nakaka-frustrate lang po. May mga taong tumutulong sa mga taong ito na napatunayan naman po ng ating drug laboratory, ng ating drug testing na sila ay drug user. June Veneracion, GMA News. Nagpositibo sa droga ang dating PBA player na si Dorian Peña na naaresto ng NBI sa isang buy-bust operation sa Mandaluyong City. Arestado rin sa operasyon ang anak ng dating Consul General ng Pilipinas sa Canada. Ayon sa NBI, mga dayuhan at kilalang personalidad daw ang mga kliyente ng grupo. May report si John Consulta. Nang makuha ang hudyat, mabilis na pinasok ng mga tauhan ng NBI Task Force on Anti-Illegal Drugs at PIDEA ang bahay na ito sa isang subdivision sa Mandaluyong City. Pinosasan habang nakadapa ang dating PBA player na Phil Am na si Dorian Peña na nasa loob din ng umano'y drug den kung saan isinagawa ang buy-bust operation. Ayon sa NBI, mga celebrity, dayuhan at kilalang personalidad ang kliyente ng naturang drug group. Guerrilla style o palipat-lipat daw ng lugar ang operasyon ng drug den para makaiwas sa huli sa tuwing magpapabatak ng shabu sa kanilang mga high-profile na kliyente. You are transferring from one place to another. Pangatlong bahay na to. You can see, no? Yung mga visitors nila doon, like isang celebrity. Tumanggi muna ang NBI na pangalanan ang mga personalidad na suki ng drug group. Sa tulong ng kanilang informante, nalampat sa buy-bust operation ng NBI sina Jose Paulo Maria Ampeso at Lady Mea Vilches na umano'y utak ng drug group. Ang suspect si Ampeso, anak daw ng dating Consul General ng Canada na malapalos daw sa mga nakaraang isinagawang operasyon ng pulis at iba pang anti-drug unit. Ang suspect ni si Vilches ang siya raw kumakausap sa mga dayuhang customer tulad ng dating PBA player na si Dorian Peña. Maringiti ng Gini Peña na siya'y pasok sa drug trade. Nandoon lang daw siya sa bahay ng mga suspect para makigamit ng Wi-Fi at magpagawa ng computer. Were you using drugs in that area? What were you doing there, sir? Computer, internet. He works on computers. Internet. Excuse me. Alright. Pero ayon sa NBI, nagpositibo sa drug test ang Phil Am basketball player. Tikom naman sina Ampeso at Vilches nang kunin namin ang kanilang panig. Kakasuhan ng paglabag sa RA 9165 o Dangerous Drugs Act ang mga suspect. Of course, the NBI will not stop working on doing our job against illegal drugs and in support of our government's trust to eradicate illegal drugs in the country. Isinasailalim na sa forensic examination ng cellphone ng mga suspect para una, matukoy kung saan nanggagaling ang droga at ikalawa ay matuklasan kung sino-sino pa ang mga celebrity at mga kilalang personalidad na parokyano ng sindikato. John Consulta, GMA News.
Nakatakdang humarap sa Filipino community sa Hong Kong si Pangulong Duterte bukas ng hapon. Pagkatapos niyan, pupunta ang kanyang delegasyon sa China para dumalo sa Road and Belt Summit. Bit-bit ng Pangulo sa pagpunta sa China ang balita tungkol sa posibilidad na matuloy ang napurnadang North Rail Project nung panahon ng Administrasyong Aquino. Live mula sa Hong Kong, may report si Tina Panganiban Perez. Tina? Jessica, nandito ngayon sa Hong Kong si Pangulong Rodrigo Duterte para sa 2 araw na working visit. Sa press briefing kanina, inanunsyo ni Transportation Secretary Arto Gade na sa loob ng 2 linggo ay posible magkaroon na ng settlement sa kaso sa North Rail Project. Pinareview ni Noy Pangulong Aquino ang proyekto kung saan maglalagay ng riles ng tren ng isang kumpanya ng China mula Caloocan hanggang La Union. Pinahinto ang proyekto dahil overpriced umano at nabahira ng katiwalian. Pero kahit wala ni isang riles na nailatag, bilyong-bilyong piso ang ibinayad na ng gobyerno para sa pautang dito. We have been quietly working on this, on the North Rail issue. Kailangan magkaroon ng settlement dyan to the best satisfaction and to the best interest of our country and China's too. We will not let go naman people na gumawa ng katarantaduhan go scot-free kung meron ho. Balak din ng pamahalaan maglagay ng kauna-unahang subway sa bansa bago matapos ang termino ni Duterte. Inaasahang mapipirmahan ang loan agreement para rito sa Nobyembre kung kailan nakatakdang pumunta sa Pilipinas si Japan Prime Minister Shinzo Abe para sa ASEAN Meeting of World Leaders. 290 hanggang 300 billion pesos ang inaasahang gagastusin para sa proyekto. Sir, yung subway, hindi ba masyadong ambitious? Ma'am, even the creation was too ambitious, but we have to have ambition in order to change our surroundings. Balak din ng DPWH na gumastos ng mahigit 100 bilyong piso para maibsan ang problema sa traffic at makapaghanda sa mga kalamidad. This year we'll be spending almost a third of the DPWH budget sa resiliency programs, preparation sa mga natural calamities, natural disasters. We've also allocated a fourth of our budget, 100 billion sa decongestion program, which is nationwide. Inaengganyo rin ng pamahalaan ng mga investor na mamuhunan sa bansa, lalo na sa industriya ng enerhiya. After we've strengthened that relationship with China, China immediately ordered $1.7 billion and another $100 million on actual purchase orders. 10:49 kagabi dumating si Pangulong Duterte rito sa Hong Kong mula sa Cambodia kung saan dumalo siya sa World Economic Forum. Kasama ng Pangulo ang anak nitong si Kitty at ina ni Kitty na si Hanilet Avancenia. Today will be private time for him, mostly, I think. 5:00 ng hapon bukas, haharap si Duterte sa Filipino community rito sa Hong Kong. Bago magtungo sa Hong Kong, galing sa Cambodia ang Pangulo at habang abala siya sa pagdalo sa 2017 World Economic Forum on ASEAN sa Phnom Penh, binisita naman ng mag-inang Hanilet at Kitty ang 5 children's hospital doon. Nakisalamuha rin sila sa mga batang may sakit. Pinasyalan din na mag-ina ang ilang atraksyon sa Cambodia tulad ng National Museum, Royal Palace at Silver Pagoda. Bukas ng gabi nakatakdang lumipad si Pangulong Duterte patungong Beijing, China kung saan dadalo siya sa Road and Belt Summit mula May 14 hanggang May 15. Mayroon din siyang expanded bilateral talks doon kasama ang 2 pinakamatataas na opisyal ng China, si Premier Li Keqiang at President Xi Jinping. Jessica? Tina, mukhang sa Hong Kong wala pala siyang official engagement, no? Parang sa Filipino community lang, wala siyang mga nakatakdang events na iba na dadaluhan dyan. Parang stopover niya lang ito between Cambodia and China. It seems ganun nga, Jessica, bagamat sinabi ni Presidential Spokesperson Ernie Abella na ang araw na ito ay mostly private time. Meron din naman daw nakaschedule na mga pulong si Pangulong Duterte ngayong araw. At bukas, yung kaisa-isang official event niya dito, ayun nga ang pagharap niya sa Filipino community ng 5:00 ng hapon, Jessica. Pero dun sa China, mukhang high level yung mga meeting na dadaluhan niya kasi bilateral na, meaning country to country na yung pag-uusap dito at saka yung pinakamatapos
matataas na official ng China ang kakaharapin ng Pangulo mismo. Tama, Jessica. Kung dito medyo relaxed ang schedule ni Pangulong Duterte, doon sa China ay talaga namang sunod-sunod yung kanyang mga dadaluhang mga pulong, Jessica. Doon lang sa sinabi nila Transportation Secretary Arthur Tugade na mga mukhang parte pa rin ito ng build agenda ng administrasyon. No? Sinabi niya within this administration matatapos daw yung subway at saka yung iba pang mga proyekto. Ano yun? Medyo ano ba yon, optimistic goal or realistic ba yon, Tina? Natanong ba yon? Naputol po ang ating komunikasyon kay Tina Panganiban Perez live mula sa Hong Kong. Maraming salamat sa inyo dyan. Samantala, sinugod ng mga magsasaka mula Davao del Norte ang tanggapan ng Lapanday Foods Corporation sa Makati City. 12 araw nang nagkakampo sa Mendiola sa Maynila ang mga magsasaka para iprotesta ang hindi raw pagsunod ng kumpanya sa utos ng DAR o ng Department of Agrarian Reform na ipamahagi ang lupa. Itinanggi naman ang Lapanday na inaagawan nila ng lupa ang mga magsasaka. Live mula sa Mendiola sa Maynila, may report si Marisol Abduraman. Marisol? Ma'am Jess, nasa Mindiola ng muli ang mga magsasaka mula Davao kasama ang ilang mga militanteng grupo. Yan ay matapos silang galit na sumugod na kanila rin sa tanggapan ng Lapanday Food Corporation sa Makati kaninang umaga. Ipinakita ng mga magsasaka ang kanilang galit. Ang ilan, meron pang martilyo at bareta. Nasira tuloy ang mga itinapal na yero. Pinamkam ang mga lupa doon sa Mindanao at pinatay ang mga kasama naming magsasaka. Nagkabit pa sila ng streamer at sulat na notice to vacate. At pinadlock ang main gate ng kumpanya. Ganito naman ang isinulat sa pader. Hindi raw kasi sumusunod ang Lapanday sa utos ng DAR na ipamigay na ang lupa sa mga magsasaka na kabilang sa Madaom Agrarian Reform Beneficiaries Association Incorporated ng Davao. Sa galit ng ilan, binato nila ng puso ng saging ang loob ng compound. Mariing itinanggi ng Lapanday ang aligasyon. Lapanday Foods Corporation has never said that it owned those lands. Lapanday is only a customer of their bananas. Handa naman daw sila makipag-usap sa mga magsasaka, pero hindi raw nila palalampasin ang mga anilay ng haras sa kanila at ang paninira sa kanilang kagamitan. This is a form of destruction of property already, no? In fact, as they were doing it, they were actually committing an offense or a crime. Hindi naman ako natakot kasi ang pakay po namin doon ay gusto po namin na umalis na sila sa lupa ng mga magsasaka doon. Nagdulot ng traffic sa lugar ang isinagawang protesta. May 1 pa nag-camp out sa Mendiola ang mga magsasaka. Nitong Martes ay kinausap sila ni Pangulong Duterte na nagsabing dapat na ibigay na sa kanila ang mga lupa kung naayos na ang lahat ng requirements para rito. Alam mo, Ma'am Jess, kung gaano sila kagalit at kainit ang ulo nila kanina sa protesta ngayon, medyo nakikita natin na, buhay na buhay pa rin sila at kakaiba yung kanilang mood ngayon dahil nagpapatuloy pa rin ang kanilang solidarity rally dito pa rin yan sa Mendiola dahil ito na rin daw ang magsisilbi nilang send-off ceremony dahil balik Mindanao na muli itong nasa 200 magsasaka mula nga sa Davao. Ma'am Jess. Pero Marisol, ano bang klaseng agreement ang meron sa pagitan ng mga magsasaka at ng Lapanday? Kasi yung mga magsasaka, sinasabi, kinuha yung lupa nila. Pero sabi ng Lapanday, dun sa interview mo, hindi ganun ang arrangement. Bumibili lang daw ng mga produkto ng mga magsasaka ang Lapanday. Wala raw silang kinukuhang lupa. Ano ba ang totoo? Alam mo, Ma'am Jess, nagiging hinses against the eksena na itong nangyayari. No? Pero yun nga, ayon talaga dito sa mga magsasaka na sumugod, hindi binigay sa kanila ang lupang dapat sa kanila na. Pero sabi naman nga ng Lapanday, hindi naman daw nila kinimkim ang lupa dahil ang kanilang naging agreement lamang daw ay sila mismo ang nagsasaka ng kanilang lupa at bahagi sa kanilang naging kontrata ay sa Lapanday nila ibebenta ang kanilang mga ani.
Para sa kalaman ng ating mga kababayan, Ma'am Jess, ang mga inaani nito mga magsasang ito ay mga saging na lahat ay exported. Wala ho silang product doon na dito binibenta sa atin locally dahil lahat yun ay binibenta sa labas ng bansa. So yun lang damo ang kanilang naging agreement. That's as far as Lapanday is concerned. Pero syempre iba po ang sinasabi ng mga magsasaka dahil ilang beses na nga raw sila nag-attempt na pumunta doon physically na angkinin ang lupang na ibigay na sa kanila ng DAR. Pero yun nga, bigo raw sila dahil hinaharang sila ng mga armado na ayon sa kanila, nasa mahigit 500 na mga guns daw nitong nagmamayari ng Lapanday na yun nga, na napakadaming guns daw na humaharang sa kanila yun para hindi raw sila makapasok doon sa lupa. In fact, Ma'am Jess, pumunta na rin sila doon sa Camp Crame para hingiin na rin ang tulong mismo ng PNP dahil tila wala raw aksyon ng Region 9 para tulungan na sila nagawa ng aksyon dahil talagang sinabi na rin ng Pangulo na kung talagang sabay na tapos na raw ang lahat ng kanilang requirements, pwede naman daw nilang angkinin. Pero yun nga, talagang ang nakakarating sa atin na information ngayon, Ma'am Jess, is as far as they are concerned, talagang hindi sila pinapayago dun sa lupa. Pero ang sinasabi sa atin ng Lapanday, hindi naman daw nila kinakampam, kundi sila daw ay customer lamang dahil bumibili lamang daw sila ng mga lupa ng mga magsasaka. Pero yun nga, pilit pa rin ang kanilang pakikipaglaban at hindi raw sila titigil para ipakita talaga yung kanilang strong claim doon sa mga lupang kanilang inaangkin, Ma'am Jess. Okay, may kalabuan pagka ganon, no? Sabi ng Lapanday, wala silang kinakamkam. Pero hindi makalapit yung mga magsasaka dun sa lupa na sabi nila sa kanila. Parang dapat yata mag-issue ng resolution or ng mas klaro na posisyon ang gobyerno kung sino ba ang nasa tama dito sa isyong ito. In the meantime, maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Binulabog ng bomb scare ang tanggapan ng PRC o ng Professional Regulation Commission sa Maynila kanina. Pero nagnegatibo sa bomba ang opisina matapos suyuri ng mga otoridad. Perwisyo naman ang idinulot nito sa mga may transaksyon sa PRC. May report si Emil Sumangit. Nagkalat ang pulis nang makarating kami sa labas ng tanggapan ng Professional Regulation Commission. Ilang minuto makaraan itong bulabugin ng bomb threat. Pasado alas 11 ng tanghali kanina. Ano po sabi sa telepono? Kuya, ano sabi sa telepono? Wala naman sir, basta narinig lang. Ano na lang? Sinuspindi ang operasyon ng PRC, isinara ang tanggapan at pinalabas lahat ang mga kawani at mga may transaksyon sa PRC. Dumating ang Explosives Ordnance Division bitbit ang bomb-sniffing dog. Sinuyod ang bawat sulok ng gusali. Parang shooting ng isang pelikulang sinubaybayan ng mga taong nasa labas ang bawat tagpo. At makalipas ang higit isang oras, idineklara ng MPD na negatibo sa anumang uri ng pampasabog ang PRC head office. Security muna, and especially we're dealing with the public. So we have to let everybody out. Tuluyan na ring pinauwi ang mga empleyado at pinabalik na lang sa isang linggo ang mga may inaasikaso rito. Galing pa kasi ako sa probinsya. Galing po kayo ng probinsya? So paano? Ano gagawin nyo na at suspendido daw operation? Sa Mandi na lang po babalik. Sayang yung oras namin, yung pamasahe namin. Kasi syempre may baby din ako na iwanan. So pa-uwi na lang kami, pinababalik na lang kami ng ibang araw. Nang siyasatin ng Manila Police kung saan nagmula ang banta na nagdulot ng labis na perwisyo. Kagabi daw, lumabas daw yung security para bibili ng kape dito sa harapan, sa tindahan. May narinig lang daw na chismis na may bomb threat daw. At pumasok yung guard, sinabi sa security officer nila na may bomb threat. Walang tinutukoy na kung saan yung bomb threat. Maganda't inireport daw ng gwardya sa kanilang opisina ang kwentuhan sa labasan. Pero ang mali rito, ayon sa pulisya. Una-una dapat yan, yung gwardya, i-assess muna. I-assess muna, itawag ka agad sa kapulisan para pumunta sila rito. And initially, magkakandak dapat sila ng paneling. Medyo hindi tama kasi dapat tinawag muna sa kapulisan. And then kagabi pa yan, bakit 11 na lang nila nasabi, kaya umaga lang. Anong oras po? Sabi ng security team ng PRC, mag-iimbestiga rin sila at i-assess ang kanilang security protocol. Emil Sumangil, GMA News. Umaaray na ang ilang tour operator at travel agency sa Palawan. Apektado na kasi ng mga travel advisory ng ibang bansa ang turismo sa probinsya. Nanindigan naman ang PNP na wala silang natatanggap na banta sa seguridad sa Palawan. May report si Ian Cruz. World's best island. World's friendliest island.
at kabilang sa New 7 Wonders of Nature. Ilan lang yan sa bansag sa mga tourist spot na matatagpuan sa Palawan at dahil sa malaparaisong ganda nito, hindi nakapagtatakang maraming turista ang bumibisita rito taon-taon. Pero ang malagong turismo sa probinsya nalalagay sa alanganin kasunod ng paglabas ng travel advisory ng mga embahada ng US, UK at Canada. Sa inilabas na travel advisory ng mga naturang embahada, binalaan nila ang kanilang mga mamamayan sa bansa na iwasan muna ang pagbiyahe sa Palawan. Kasunod ito nang nakuha raw nilang impormasyon na may mga teroristang grupo na posibleng nagpaplanong magkasa ng pangingidnap sa mga dayuhan. Dahil dito, dumadaing ngayon ang turismo sa probinsya. Malaki talagang epekto na nangyari sa advisory. So, our guest inquiry has drastically fall down. Some of our partners talaga nag-worried about the offering Palawan packages because of the advisory. Affected in the sense na nagka-cancel sila around 4 groups. Usually mga PhilAm, pero yung mga foreigners talaga wala. Pero sa ibang pasyalan sa probinsya, hindi pa naman daw nararamdaman ang pagkaunti ng mga turista. Hindi pa namin nararamdaman yung epekto nito. In fact, nung sumunod na araw, after mailabas ito ay may bilang pa tayo na 1,000 plus. At sumunod naman na araw ay 1,026. So, na-reach pa rin natin yung limit na 1,200 a day. Muli ring iginiit ng Department of Tourism na ligtas bilang tourist destination ng Palawan. Wala raw dapat ikabahala ang mga turista dahil tinitiyak naman ang seguridad sa probinsya. Sabi naman ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, wala pang natatanggap na anumang ulat ng PNP ukol sa sinasabing terror threat sa Palawan. Actually, ang basehan natin yung advisory ng mga Amerika at ng British government, di ba? Advisory nila, but other than that, sa atin mismo, wala tayong namomonitor. Sa kabila nito, ipinag-utos na ni De La Rosa ang pagpapadala ng karagdagang gamit sa mga pulis sa Mimaropa para maiwasan ang pagpasok ng mga teroristang grupo sa mga island province sa bansa. Bukod sa Palawan, naglabas din ng travel advisory ngayong araw ang British Embassy laban sa pagbiyahe ng kanilang mga mamamayan sa Sulu at Southern Cebu hanggang sa mga bayan ng Dalaguete at Badian dahil din umano sa banta ng terorismo. Ian Cruz, GMA News. Nadagdagan ng mahigit 3 milyong piso ang net worth ni Pangulong Duterte mula nung naging presidente siya ng Pilipinas. Batay po yan sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN na inihain sa Ombudsman. Nakasaad naman sa liabilities ng Pangulo na may utang siyang 1 milyong piso kay Samuel Uy na isa sa kanyang top campaign contributor. May report si Joseph Morong. Mahigit 3 milyong piso ang itinaas ng net worth ni Pangulong Rodrigo Duterte 6 na buwan matapos siyang umupo sa pwesto noong Hunyo. Sa idineklara niyang SALN as of December 2016, pumalo ang net worth ng Pangulo sa mahigit 27 million pesos. Mas mataas kaysa sa mahigit 24 million pesos noong June 2016. Sa kanyang December 2016 SALN, may assets ang Pangulo na lampas 28 million pesos na binubuo ng mga lupa sa Davao, 2 sasakyan, pera sa bangkong nagkakahalagang 18.4 million pesos at mga appliances at furniture. Meron din siyang mga alahas na aabot 300,000 pesos ang halaga at investment na 4 million pesos. Sa liability, inilagay ng Pangulo na may utang siyang 1 million pesos kay Samuel Uy. Isang Samuel Uy din ang top campaign contributor ng Pangulo ng eleksyon 2016. Nagbigay ito ng 30 million pesos sa kanyang kampanya. Kung iahambing sa kanyang SALN noong Hunyo, makikita na ang 3 milyong dagdag sa kanyang net worth ay dahil sa pagtaas ng kanyang cash on hand o di kaya naman ay pera sa bangko. Hinihingi pa namin sa palasyo ang detalye kung saan galing ang 3 milyong pisong nadagdag sa net worth ng Pangulo. Gumalaw din ang mga investments ng Pangulo kung noong June 2016 meron siyang 4.2 million pesos na investment, naging 4.3 million pesos ito noong December 2016. Pareho ang halaga ng kanyang mga alahas pero bumaba ng 900,000 ang kanyang investment. Nadagdagan naman ito ng 1 milyong pisong personal properties pero hindi naman nakalagay kung ano-ano ang mga ito. Nakabayad na rin ng 100,000 pesos ang Pangulo sa utang niya kay Uy.
Sa ilalim ng batas, lahat ng mga opisyal at manggagawa sa gobyerno ay dapat mag-file ng kanilang salin at pinapayagan din ang pagsasapubliko nito 10 araw pagkatapos itong ma-file. Joseph Morong, GMA News. Kailangan daw magdoble kayod ng mga mahihirap na pamilyang Pilipino para makaahon sa kahirapan. Batay po yan sa survey ng SWS o ng Social Weather Stations. 10,000 piso kada buwan ang self-rated poverty threshold o ang halagang kailangan ng bawat mahirap na pamilya para mabuhay ng matiwasay. Pero ang average na kinikita ng mahirap na pamilya batay sa self-rated poverty gap aabot lang sa 5,000 piso. Lumabas din sa survey na 2,000 piso kada buwan ang self-rated food poverty gap. Ito naman ang halaga na kailangan ng bawat mahirap para maituring na sapat ang kanilang kinakain. Isinagawa ang survey mula March 25 hanggang 28 sa 1,002 respondents. Sabi naman ng Malacanang, prioridad ng Administrasyong Duterte ang pagbibigay ng maayos na pamumuhay sa mga mahihirap. At kabilang daw sa mga programang yan ang pagbibigay ng mataas na pensyon para sa mga senior citizen, libreng gamot para sa mga mahihirap, gayon din ang dagdag insentibo at combat pay para sa mga sundalo't pulis.